tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding trahedya ang yumanig sa Ukraine matapos salakayin ng puwersang Ruso ang isang pampasaherong tren sa rehiyon ng Odessa gamit ang isang makabagong jet-powered Shahed drone. Ayon sa mga opisyal, ang direktang pag-ataking ito sa tren ay nagdulot ng agarang pagkamatay ng driver at ng kanyang katulong. Ang mabilis at mapanirang pagsabog ay nag-iwan ng matinding pinsala sa lokomotibo at nagdulot ng malaking takot sa bansa. Ang ginamit na sandata sa pag-atake ay kinumpirmang isang high-speed, jet-powered Shahed drone na kilalang mas mabilis at mas mahirap harangin kumpara sa mga naunang modelo. Ang paggamit ng ganitong uri ng teknolohiya laban sa isang pampasaherong tren ay nagpapakita ng tumitinding panganib sa infrastrukturang sibil. Patuloy na sinusuri ng mga eksperto sa militarang bilis at bagsik ng bagong bersyong ito ng drone. Ang dalawang nasawing tripulante sa lokomotibo ay buong tapang na naglingkod hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay. Naka-duty sila nang maganap ang pagsabog at halos wala ng pagkakataong makaligtas dahil sa tindi ng pagkakatama. Ang kanilang pagkamatay ay nag-iwan ng matinding pighati sa kanilang mga pamilya at sa buong komunidad ng mga manggagawa sa Riles sa Ukraine. Sa kabila ng matinding pinsala sa unahan ng tren, himalang ligtas na nailikas ang lahat ng 340 pasahero kasama ang iba pang mga tripulante. Walang naiulat na nasugatan sa mga pasahero na itinuturing na isang malaking himala sa gitna ng kaguluhan. Agad na rumesponde ang mga serbisyong pang-emerhensiya upang gabayan ang mga natatakot na sibilyan palabas ng mapanganib na lugar at patungo sa isang ligtas na lugar. Sa isang pahayag sa social media, kinumpirma ni Alexander Pertsovsky, ang tagapangulo ng lupon ng JSC Ukrsalisnitsa, ang malagim na insidente. Ipinahayag niya ang kanyang matinding pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawing empleyado. Binigyang diin niya na gagawin ng kumpanya ng tren ang lahat ng makakaya upang suportahan ang mga naulila at tiyaking hindi malilimutan ang kabayanihan ng dalawang tsuper. Ayon sa kronolohiya ng insidente, nakatanggap ng babala ang pangkat na nagmamanman tungkol sa paparating na banta ng drone. Agad silang naglabas ng utos na ihinto ang tren habang papasok ito sa istasyon upang ligtas na mailikas ang mga pasahero. Gayunpaman, dahil sa napakabilis na takbo ng jet-powered drone, napakaikli lamang ng oras na natira para sa mga tripulante upang ganap na maihinto ang tren at mailigtas ang kanilang sarili. Ang biglaang pagmamanobra ng makabagong Shahed drone ay nag-iwan lamang ng ilang minuto bago ang pagsabog. Ayon sa pamunuan ng tren, hindi na nagkaroon ng sapat na oras ang mga driver ng lokomotibo upang tuluyang makalabas at makapagtago. Ang kanilang mabilis na desisyong unahin ang kaligtasan ng mga pasahero kaysa sa kanilang sarili ang naging dahilan kung bakit hindi sila nakaligtas sa direktang tama ng drone. Ipinagmalaki ng pamunuan ng Ukrsalisnitsa ang kabayanihan ng dalawang nasawing tsuper. Pinatigil nilang tren sa isang ligtas na lugar upang matiyak ang maayos na pagbaba at paglikas ng mga pasahero bago tuluyang tamaan ng lokomotibo. Ang kanilang sakripisyo ay nagligtas sa buhay ng daan-daang tao na maaring nasawi o nasugatan kung nagpatuloy ang tren sa pagtakbo sa gitna ng matinding pag-atake. Kasunod ng matagumpay na paglikas, agad na nag-organisa ng transportasyon gamit ang mga bus upang dalhin ang 300 at 40 pasahero patungo sa kanilang huling destinasyon sa lungsod ng Odessa. Ang mabilis na koordinasyon sa pagitan ng pamahalaang lokal at ng kumpanya ng tren ay nagbigay ng kapanatagan sa mga biktima na nakararanas pa rin ng matinding trauma mula sa nasabing karahasan sa Riles. Mariing kinondena ni Pertsovsky ang insidente at tinawag itong isang kakilakilabot na anyo ng terorismo at isang sadyang pag-atake sa mga sibilyan. Ayon sa kanya, walang malinaw na layuning militar ang pag-asinta sa isang pampasaherong tren kundi ang maghasik ng takot at pinsala sa mga inosenteng mamamayan. Ang ganitong mga aksyon ay maaaring maituring na malubhang paglabag sa mga batas ng digmaan at mga prinsipyong nagpoprotekta sa mga sibilyan. Ang rehiyon ng Odessa na matatagpuan sa timog ng Ukraine ay madalas na nagiging target ng mga pag-atake dahil sa estratehikong kahalagahan nito bilang isang pangunahing daungan at sentro ng transportasyon. Ang pag-atake sa Riles ay nagpapakita ng tumitinding banta sa sistema ng logistika at transportasyon na nag-uugnay sa iba't ibang bahagi ng bansa sa gitna ng patuloy na digmaan. Ang paggamit ng mga jet-powered Shahed drone ay nagpapakita rin ng ebolusyon ng teknolohiya sa digmaang ito.
Ang mga drone na ito ay nilagyan ng jet engine na nagbibigay sa kanila ng mas mataas na bilis, kaya mas mahirap para sa mga sistemang panlaban sa himpapawid ng Ukraine na harangin ang mga ito sa tamang oras. Nagdudulot ito ng karagdagang hamon sa militar ng bansa sa pagprotekta sa mga kritikal at sibilyang infrastruktura. Ang Ukrzalis-Nitsha, ang pambansang kumpanya ng riles ng Ukraine, ay nagsisilbing mahalagang lifeline ng bansa mula pa nang magsimula ang digmaan. Ito ang nagdadala ng mga supply, naglilikas ng mga sibilyan, at nagpapanatili ng koneksyon ng bansa sa iba't ibang rehiyon at sa labas ng Ukraine. Ang bawat pag-atake sa mga tren at pasilidad nito ay direktang banta sa kakayahan ng bansa na mapanatili ang mahahalagang operasyon sa gitna ng digmaan. Maraming bansa at internasyonal na organisasyon ang patuloy na nagpapahayag ng pagkondena sa mga pag-ataking tumatama sa mga sibilyan at sibilyang infrastruktura. Ang insidenteng ito sa Odessa ay muling nagpalakas sa mga panawagan para sa karagdagang suporta sa mga sistemang panlaban sa himpapawid ng Ukraine upang maiwasan ang mga katulad na trahedyang kumitil sa buhay ng mga inosente. Ang kabayanihan ng mga manggagawa sa riles sa Ukraine ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon. Sa kabila ng patuloy na banta sa kanilang buhay, libo-libong empleyado ang patuloy na pumapasok sa trabaho araw-araw upang matiyak na patuloy na gumagalaw ang bansa. Ang kwento ng dalawang tsuper na nagbuwis ng buhay para sa kanilang mga pasahero ay isa lamang sa maraming kwento ng katapangan sa riles. Sa mga nakalipas na linggo, pinaigting ng Russia ang kampanya nito ng pag-atake gamit ang mga drone at missile sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Ang mga lungsod tulad ng Kyiv, Kharkiv at Odessa ay patuloy na nahaharap sa mga pag-atake na naglalagay sa milyon-milyong sibilyan sa panganib. Ang panibagong bugso ng mga pag-atake ay lalo pang nagpapahirap sa mga pagsisikap na maibalik ang katatagan at seguridad. Ang kakulangan sa mga modernong sistemang panlaban sa himpapawid ay nananatiling isang malaking suliranin para sa Ukraine, lalo na sa malalawak na rehiyon tulad ng Odessa. Bagamat marami ng drone ang matagumpay na napabagsak ng militar, ang paglitaw ng mga jet-powered drone ay nangangailangan ng mas sopistikadong radar at mga interceptor na patuloy na hinihiling ng pamahalaan ng Ukraine mula sa mga kaalyado nito sa kanluran. Para sa mga Pilipino at sa buong komunidad ng daigdig, ang digmaang ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng kapayapaan at seguridad. Ang pag-atake sa mga pampasaherong tren na ginagamit ng mga karaniwang tao upang makauwi sa kanilang mga pamilya ay nagpapakita kung gaano kalubha ang epekto ng digmaan sa buhay ng mga sibilyan. Mahalaga ang patuloy na panawagan ng pandaigdigang komunidad para sa proteksyon ng mga inosenteng mamamayan. Sa kasalukuyan, nananatiling alerto ang mga otoridad sa Odessa habang patuloy na inaayos ang mga nasirang riles at lokomotibo upang maibalik ang normal na operasyon ng tren. Ang komunidad ay nagkakaisa sa pagluluksa para sa mga nasawing bayani habang patuloy na naghahanda sa anumang susunod na banta. Ang laban ng mga manggagawa sa riles ay nagpapatuloy sa kabila ng takot at panganib na dala ng digmaan. Sa pagtatapos ng ulat na ito, muli nating binibigyang pugay ang katapangan ng mga driver ng tren na nag-alay ng kanilang buhay upang iligtas ang daan-daang pasahero. Ang kanilang alaala ay mananatiling simbolo ng katatagan, sakripisyo at pagmamahal sa kapwa sa gitna ng madilim na yugto ng kasaysayan. Isang malaking hakbang sa larangan ng geopolitika ang kasalukuyang isinasagawa ng Saudi Arabia upang maprotektahan ang sarili laban sa banta ng digmaan. Sa gitna ng dumaraming pag-atake, mabilis na nagtatayo ng mga rehiyonal na alyansang depensa ang kaharian ng Riyadh. Layunin nitong pigilan ang kanilang mga kaaway at magkaroon ng mas matibay na tugon laban sa Iran at sa malawak na network ng mga kaalyado nito sa gitnang silangan. Nahaharap ngayon ang pamahalaan ng Saudi Arabia sa isang napakatinding dilema kung paano babalansehin ang depensa at kapayapaan. Nais nilang pigilan ang mga pag-atake at protektahan ang kanilang mga ambisyosong proyektong pang-ekonomiya sa hinaharap, ngunit kailangan nilang iwasang makaladkad sa isang mas malawak na digmaan sa rehiyon. Ang sigalot na ito ay patuloy na pinalalala ng umiiral na tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Sa kabila ng mga bagong inisyatiba, sinasabi ng mga eksperto na tila hindi pa rin sapat ang mga ito. Ang pagsisikap na bumuo ng isang multinasyonal na koalisyong pandagat sa Red Sea kasama ang kasunduang depensa sa pagitan ng Turkey at Pakistan ay hindi pa rin ganap na nakakapigil sa mga agresibong pag-atake.
Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng matinding pagkabahala sa mga diplomat at analista na sumusubaybay rito. Ayon sa isang opisyal mula sa gitnang silangan na tumangging magpabanggit ng pangalan, alam ng mga kaaway ng Saudi Arabia na labis na umiiwas sa digmaan ang kaharian. Ang kalamang ito ay tila ginagamit at inaabuso ng kanilang mga katunggali upang patuloy silang gipitin. Dahil dito, nagiging mas komplikado ang sitwasyon dahil ang pagpapakita ng pagtitimpi ay madalas na binibigyang kahulugan ng mga kalaban bilang kahinaan. Ipinaliwanag ni Aziz Al-Ghashian, isang kilalang analista at senior fellow sa Gulf International Forum, na ang pagtitimpi ng Saudi Arabia ay itinuturing ng Iran at ng mga kaalyado nito bilang pagtanggap sa mga pag-atake sa kanilang bansa. Binigyang diin niya na napakahalaga para sa Riyadh na makahanap ng paraan upang mapigilan ang mga ito nang hindi nagpapasimula ng digmaan. Ang hamon ay kung paano mapapanatili ang tamang balanse. Kung babalikan ng kasaysayan ng kasalukuyang krisis, sinubukan muna ng Saudi Arabia na tahakin ng diplomatikong landas upang iwasan ang gulo. Mula nang magsimula ang labanan noong Pebrero, pinili ng kaharian na tanggapin ang ilang pag-atake at tumugon lamang sa pamamagitan ng mga limitadong operasyong militar na pinanatiling lihim sa publiko. Ang diskarteng ito ay naglalayong hindi na palalain pa ang sitwasyon sa rehiyon. Gayunpaman, ang pansamantalang katahimikan na natamo noong mga nakaraang buwan ay mabilis na naglaho dahil sa mga bagong serye ng karahasan sa rehiyon. Nitong mga nakaraang linggo, hinarap ng Saudi Arabia ang mga mapanirang pag-atake sa kanilang mga kritikal na infrastruktura ng langis mula sa direksyon ng Yemen at Iraq. Bukod dito, nanganib din ang kanilang mga komersyal na barko na dumaraan sa Strait of Hormuz at Red Sea. Bilang tugon sa lumalalang banta, naglunsad ang Saudi Arabia at Estados Unidos ng magkasamang airstrike laban sa mga milisya sa Iraq na pinaniniwala ang sangkot sa mga pag-atake. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na hayagang nag-anunsyo ng ganting salakay ang kaharian sa panahon ng digmaang ito. Isang desisyon ito na ginawa kahit na nais nilang iwasang makitang direktang nakikipagtulungan sa militar ng Amerika. 2 araw matapos ang makasaysayang airstrike, formal na inihayag ng Riyadh ang kanilang intensyon na pamunuan ang isang koalisyong pandagat para sa depensa sa Red Sea. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng mas agresibong paninindigan ng Saudi Arabia sa pagprotekta sa kanilang karagatan. Nilalayon nitong magpadala ng malinaw na mensahe na handa silang gumamit ng puwersa upang ipagtanggol ang kanilang soberanya. Noong nakaraang linggo, formal na nilagdaan ng Saudi Arabia ang isang makasaysayang kasunduang depensa kasama ang Turkey at Pakistan doon sa lungsod ng Mecca. Ang pagpili sa pinakabanal na lugar ng Islam para sa pag-aanunsyo ay nagbibigay ng malalim na kahulugan sa alyansa. Ito ay naganap pagkatapos ng tradisyonal na pagdarasal ng Biyernes na nagpapakita ng mataas na antas ng kahalagahan ng kasunduan. Ayon kay Sultan Al-Amer, isang scholar sa Carnegie Middle East Program, ang kasunduang ito ay may malakas na simbolismo ng pagkakaisa ng mga bansang Muslim na tila nangangakong ipagtatanggol ang isa't isa bilang iisang bansa o ummah. Gayunpaman, sa kabila ng simbolismong ito, ang aktwal na papel ng bawat bansa sa larangan ng digmaan ay nananatiling hindi pa lubos na malinaw at nangangailangan pa ng detalye. Sa panig ng Turkey, ipinaliwanag ni Foreign Minister Hakan Fidan na ang kasunduan ay katulad ng Article 5 ng NATO, kung saan kinakailangan ang konsultasyon sa pagitan ng mga kasapi bago magbigay ng suporta sa bansang inatake. Ibig sabihin nito, hindi automatiko ang pagpapadala ng puwersang militar at kailangan muna ng formal na kahilingan mula sa bansang nangangailangan ng tulong sa panahon ng krisis. Samantala, ang Pakistan naman ay may matagal nang umiiral na kasunduan sa depensa kasama ang Saudi Arabia, ngunit palagi nitong iniiwasan ang direktang pakikilahok sa labanang militar laban sa Iran o sa mga kaalyado nito. Sa kabila ng daan-daang drone at missile na tumama sa Saudi Arabia sa mga nakaraang taon, nagawa pa rin ng Islamabad na mapanatili ang kanilang neutral na posisyon upang maiwasan ang gulo. Sa kabilang banda, mabilis na minaliit ng Iran ang kahalagahan ng bagong kasunduan ng tatlong bansa. Ayon sa Tehran, ang hakbang na ito ay patunay lamang na lumalayo na ang rehiyon sa pagtitiwala sa mga dayuhang puwersa tulad ng Estados Unidos. Idinagdag pa ng pamahalaan ng Iran na wala silang nakikitang dahilan upang mabahala basta tama lamang ang pagtukoy ng alyansa kung sino ang tunay na kaaway. Habang nagaganap ang mga diplomatikong hakbang na ito, patuloy namang lumalala ang sitwasyon sa timog na hangganan ng Saudi Arabia.
Winakasan ng mga rebeldeng Houthi sa Yemen ang 4 na taong tigil putukan at nagdeklara ng blockade sa karagatan ng kaharian. Ang muling pag-init ng labanan sa bahaging ito ay nagdudulot ng panibagong sakit ng ulo sa mga opisyal ng militar sa Riyadh na nagnanais ng kapayapaan. Ang mga pag-atake ng mga Houthi ay muling nagpatunay sa kahinaan ng Saudi Arabia laban sa tinatawag na asymmetric warfare o hindi pantay na labanan sa rehiyon. Nagbalik din sa alaala ng marami ang matinding krisis noong taong 2011 kung saan kalahati ng produksyon ng langis ng bansa ay natigil matapos ang mga pag-atake ng drone na pinlano at sinuportahan ng Iran ayon sa mga ulat ng paniktik. Ang Yemen ay nananatiling isang napakasakit na paksa para sa pamahalaan ng Saudi Arabia. Kung matatandaan natin, pinamunuan ng Riyadh ang isang interbensyong militar noong taong 2015 matapos agawin ng mga Houthi ang kabisera ng Sanaa. Ang digmaang iyon ay nagbunga ng matinding krisis sa pagkain at bilyon-bilyong dolyar na pinsala na nagdulot ng malawakang batikos mula sa buong mundo. Sa muling paglapit ng Yemen sa gilid ng digmaan, nagbago na ang diskarte ng Saudi Arabia sa pagkakataong ito. Nais ng Riyadh na ang opisyal na pamahalaan ng Yemen ang manguna sa anumang opensiba sa lupa habang sila naman ay nakatutok sa pagbuo ng koalisyong pandagat upang protektahan ang kaligtasan ng mga barko sa Red Sea. Ito ay upang maiwasan ang direktang pagkasangkot ng kanilang sariling hukbo. Sa kasalukuyan, may 14 na bansa na sa rehiyon ang lumagda sa bagong koalisyong pandagat na ito at marami pa ang inaasahang sasali sa mga susunod na araw. Gayunpaman, nag-aalangan pa rin ang ilang bansa sa Europa dahil sa takot na baka tuluyan silang makaladkad sa digmaan sa Yemen sa hinaharap. Nakatakdang magpulong ang mga kinatawan sa Jeddah upang formal na ilunsad ang alyansang ito sa lalong madaling panahon. Sa pagtatapos, ang bagong diskarte ng Saudi Arabia sa pagbuo ng mga alyansa ay isang malinaw na pagsisikap para sa kapayapaan sa buong gitnang silangan, habang sinusubukan nilang iwasan ng digmaan sa pamamagitan ng diplomasya at pagpigil, ang tagumpay ng kanilang mga koalisyon ang magpapasya kung mananatiling ligtas ang kanilang ekonomiya. Manatili kayong nakatutok para sa mga susunod pang ulat dito sa ating programa.